Hi guys! Ayan, gagawa tayo ngayon ng papakita ko sa inyo paano gawin ang inuburang manok. So ayan, luto yan, specialty yan ng kapatid ko, kagaya ng binakol. Ayan, so ipapakita ko sa inyo paano siya gagawin. Ang sarap-sarap niyan guys, ang sarap magluto ng kapatid ko. So yan yung bakasyon namin. Yan, ganyan. Isa yan, ubod yan ng saging. So baka hindi nyo alam na yung ubod ng saging ay nagagawang pagkain yan. Hindi lang yan para sa baboy. Para din yan sa tao. Ayan, marami ka natutunan sa probinsya. Tapos mong i-slice. Ayan, i-squeeze mo siya. Yung iba, nilalagyan nila ng asin. Para ma-separate lang yung kanyang mga tagok ba? Or ano ba yung tawag sa tagok? Yung nagkukumpul-kumpul. So yan yung sister-in-law ko. So squeeze mo yan hanggang sa maganyan siya. Tapos ang gagawin yan next, kukunin mo na yung kanyang mga yung mga tawag dyan, tagok. Hindi ko siya alam kung ano sa Tagalog. Ayan, gagamitan siya ng barbecue stick. Tapos gaganyanin lang. Yung i-roll mo siya to all over the ubod para makuha mo yung yung kanyang tagok. Ayan. Kasi mapakla siya pag nasali siya sa luto. Ayan, siya masyado guys ang luto na to. So, sa isang saging, kukunin mo talaga yung pinaka-inner ubod niya hanggang sa wala ka nang matanggal. Diba, ang daming gamit ng saging. Pwede mo siyang ma-plate during the party. Mga restaurants, ginagamit na din nila. Yung outdoor restaurants na ang ambience is parang talagang nasa picnic side of restaurant. So, ayan. Kukunin mo lahat yan hanggang sa matapos. At ang susunod niyan ay ipiprepare mo na yung coconut milk. So, nakita niyo sa last vlog ko na gumawa kami yung nagkudkod ng niyog. So, yun ang gamit yan na sa dito na luto. So, ayan, inaano talaga ng sister-in-law ko ng maayos para mawala. Kasi it should be perfectly done. Nawala na talaga siya. Natagok-tagok. Ayan. Tapos, after nyan, dapat malakas na ang gripping, ang squeezing is very good. Kasi gagawin mo nyan, aanuhin mo yan, isa-squeeze mo yan siya. Ayan, in-squeeze na yan ng strongest man in the house, ang kapatid ko, ng chef cook ngayon. Tapos, yan, yung coconut milk. 4 coconuts lang siya. Para masarap. Hindi mo siya lalagyan ng tubig. Yan, dalawang portion. Kasi yung first na milk at yung second. Tapos may tanglad. Ayan, ginisa na ng kapatid ko yung chicken. So, we have, I think, 2 chickens. Laking kaldero yan. So, ginisa mo lang siya. Gigisahin lang siya guys sa bawang, sibuyas, at luya. Tapos, lagyan na ng asin, pepper. So, leave it for a while para lumambot yung chicken. Para lumabas din yung juice ng chicken. Yung water ng chicken. Ayan, nilagay na ng kapatid ko yung ubod ng saging. Mix mo lang siya ng maayos kasi yung chicken ay malambot na. Mix mo lang siya ng ayos. And then, ang next niyang ilalagay niyan ay ang coconut milk na second coconut milk. Diba, dalawang portion yun. Yung first na coconut milk at yung second. So, yan na yung second na coconut milk. Ayan. Ganyan. Kuha ng inuburang. Kandilaon o kubalon. Kandilaon ka na yung forma. Napisayang manok. Ang sarap-sarap. Dito sa London, corn-fed chicken yan. Pero wala tayong makikitang ubod ng saging dito eh. Kaya sa Pilipinas lang yan. Ayan na siya. Ang sarap-sarap. Ayan na. Nalagay niya yung tanglad at yung second na
coconut milk at yan yung atsal na green. Ayan, pinapakuluan lang ng last na kulo at ready to eat na yan. So, thank you very much for watching once again. I hope you learn a province cooking from my brother Dinden. Thank you. Have a good day. God bless.